Tuluyan ang lumutang rason bakit hindi nakabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas si Poy Eram na sasabak sa SEA Games. Naniniwala naman ang pamunuan ng palakasan sa bansa na kakayanin ng Gilas na makopong muli ang gold medal sa SEA Games sa kabila ng hagupit ng Organizing Committee ng Thailand. At ang TNT Tropang 5G posibleng magdepensa ng titulo sa PBA nang hindi kasama si RHJ bunga ng tinamong injury. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nauna nang naibalitang nagsasanay na si Poy Eram sa Gilas Pilipinas para sa SEA Games, subalit sa hindi malamang rason, hindi ito nakabilang sa hanay. Sa inilabas na pahayag ng Spin.ph, lumabas ang katotohanan. Biktima rin pala si Poy ng malupit na latigo ng Organizing Committee ng Thailand. Narito ang patunay. Tutukan natin ang report ng Spin.ph staff sa Spin.ph. Ang sentro ng TNT ay nakakasali na nga sa mga ensayo ng kupunan at tinanong pa kung anong jersey number ang gusto niyang gamitin. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi inaprubahan ng Organizing Committee ng Thailand ang kanyang pagsama. Dahilan para si Poy Eram at ang coaching staff ay magtaka at maguluhan. Ayun, so malinaw na siya. Dati kasi walang lumalabas na dahilan para malinawan ang lahat sa pag-itsapuera kay Poy Eram sa hanay ng Gilas Pilipinas. Ang tingin natin dati, malaki ang potensyal na makasama siya dahil kailangan ng Gilas ng katawan at sukat sa SEA Games. Hindi pala siya inaprubahan ng Organizing Committee ng Thailand para makabilang sa hanay. Ang lupet, di ba? Hindi naman siya naturalized player eh. Local talent naman siya pero nabaliwala lahat ng yon dahil sa isang kindat ng Organizing Committee. Parang personal na talaga yung atake nila, di ba? Ayaw nila magkaroon ng mas malakas ang koponan natin. Gusto talaga nilang hubaran ng titulo ang Gilas Pilipinas at sila maghari ngayong 33rd edition ng SEA Games. Magaling, di ba? Dahil sa mga ganitong rason mga playoffs, parang nawawala na yung kabatiran sa larangan ng sports eh. Nagiging mapanuri kasi sila ng walang magandang dahilan. Hindi naman natin sinabi ni si Poy Eram ang sagot para makuha natin ulit ang gold medal. Pero ang sa atin lang sana is yung pagiging fair ng laban. Hindi tuloy natin maiwasang isipin na baka sa oras ng laban, may lutuan naman ang mangyari para lang sila yung tanghaling panalo. Diba? Posible po yun eh. Kasi ngayon palang kitang-kita na natin ang ginagawa nila. Mas higit siguro kapag sumalang na yung atleta sa bakbakan. Sana naman mali tayo. Sana maging fair ang mga referee sa oras ng laban. Sa kabila ng malupit na hagupit ng Organizing Committee ng Thailand sa SEA Games, naniniwala naman si POC President Abraham Bambol Tolentino na kakayanin ng Gilas na may sakatuparan ng misyon itong depensahan ng hawak nitong gold medal. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si POC President Bambol Tolentino sa report ng Tiebreaker Times sa tiebreakertimes.com. Kayang-kaya pa rin manalo ng Gilas at naniniwala ako doon. Masakit pa rin na hindi natin makita ang ilan sa ating mga manlalaro pero kaya pa rin ng Gilas Pilipinas. Sila pa rin ang magiging kampiyon. Well, lahat naman tayo yun yung paniwala. Kaya ng Gilas Pilipinas na mag-champion ulit. Kaya nilang depensahan ang titulo natin at siguro hindi basta-basta magsasalita si POC President Bambol kung hindi niya alam ang lahat na nangyayari sa loob ng Organizing Committee or kung hindi niya nasisilip ang kakayahan ng ilang manlalaro sa ibang bansa. Posible yun, di ba? Yun yung tingin natin dito mga playoffs. Pero babalik tayo sa basic. Yung mga referee talaga. Sana lang talaga walang hilaw na luto ang hatol nila. Hindi lang sa basketball kundi sa lahat ng palaro na gaganapin sa 33rd SEA Games. Sobra kasi yung dedication na binibigay ni Coach Norman Black at buong grupo ng Gilas sa paglahok nila. Kaya isa rin siguro yun sa mga rason bakit naniniwala si POC President Bambol na malaki yung chance natin or kaya ulit ng Gilas na kuhanin ang gintong medalya sa basketball. At base sa report mga ka-playoffs, sisimulan ng Gilas ang kampanya nila sa linggo kalaban ng Malaysia. Alas 11:30 po ng umaga yan Matapos yan, kalaban nila ang Vietnam sa araw ng Lunes. Alas 11:30 rin ng umaga po yan. So hopefully, makuha nila yung dalawang laban na yan para mas matibay ang kanilang kampanya. Ang problema mga ka-playoffs, sinesearch talaga natin kung saan siya mapapanood ng live. Pero hanggang sa kasalukuyan, hindi pa natin makuha talaga yung information tungkol dyan. So abang-abang po tayo Muli namang napilayan ang grupo ng Meralco sa patuloy na ginaganap na EASL. Ayon sa balita, tumulak na patungong US si RHJ matapos makumpirmang napunit ang litid ng Achilles nito sa isang bakbakan kontra Macau na ginanap sa Ilagan Isabela nitong weekend. Narito ang report. Tutukan natin ang mga sinabi ni Quinito Henson sa kanyang official X or Twitter account. Malungkot na balita, ipinakita ng MRI na nagtamo si Ronde Holly
Morris Jefferson ng right Achilles tendon rupture sa laban ng Meralco kontra Macau sa Isabela noong Sabado. Bibiyahe siya papuntang New York ngayong hapon, kahapon po yan at sa ilalim sa operasyon na posibleng isagawa ng dati niyang doktor sa Brooklyn Nets. Dasal para kay RHJ. Alam niyo mga ka-playoffs, kung tutuusin, ang totoong talo talaga dito is yung grupo ni Coach Chot Reyes na TNT Tropang 5G. Ang balita kasi natin dati, bayad na si RHJ sa kanyang kontrata sa TNT hanggang sa mga susunod na conference. Okupado na ng grupo ni Coach Chot Reyes ang panahon ni RHJ, di ba? Isiningit lang talaga nila yung EASL, pero nakatakdang samahan sana ni RHJ ang TNT Tropang 5G sa mga susunod na conference. Pero ito yung problema, may injury na siya at base sa research natin mga playoffs, tatagal ang recovery niya hanggang 1 taon. So mahirap kasi dapat kasama siya ng TNT, di ba? Pero nadisgrasya. Kaya walang choice ang MVP franchise kundi humugot ng ibang player para punan ng kawalan ni RHJ. Dahil dito, medyo tagilid ang gagawing pagdedepensa ng titulo ng TNT. Alam naman natin na sila yung defending champions sa dalawang conference Governors at Commissioners Cup. Kasama si RHJ po dyan. At eto na nga, wala siya sa hanay. Malaking kawalan kasi unang-una, si RHJ lang talaga ang matinding bumabasag ng husto kay Justin Brownlee sa kampyonato, di ba? Yan yung rason bakit natin sinabing tagilid ng pagdedepensa ng TNT sa dalawang conference na yan. Nung kasama nila si RHJ, sunod-sunod talaga yung kampyonato nila. Kaya hindi maikakaila, magulo ang lahat ngayon sa grupo ni Coach Chot Reyes. So magandang abangan tong mga playoffs, lalo na kung magharap muli ang Ginebra at TNT sa finals ng Governors at Commissioners Cup. Of course, malayo pa yan kasi nga nandito pa tayo sa Philippine Cup Anyway, sana makabalik agad si RHJ. Kailangan ng TNT ang serbisyo niya dito sa PBA Hindi lang natin alam kung maglalatag pa sila ng kontrata kay RHJ matapos ang kanyang recovery. Yun yung aabangan natin mga playoffs. So guys, maraming salamat.